63 years old, no? On dialysis, 3 times a week. So, kadalasan kasi, no, pagka dialysis, you will sometimes be advised to eat whole. To die from dialysis. Okay. When you are into hemodialysis or peritoneal dialysis, you need to eat real foods. Okay? Hindi porket nililinis na yung dugo ninyo, ganun pa rin ang kain natin. Ultra processed food, junk foods. No, you need to eat real foods. So sa history niya, on dialysis for 6 months na bago sila nag-diagnostic program, tinuruan namin how to do it properly. And then, unti-unti bumababa. So from 3 times a week, naging twice a week. Palaging ang kanyang treya is 200. 204, 200, 2, 205, 1, less than 300. So, sa totoo lang, mas maganda ngayon ang improvement sa kanya. Not only sa health, physical, nag-exercise na ito, lifting, binibigyan namin rin ng program. And, sabihin naman natin ang ano. Okay, so, at present, free na siya sa dialysis. Amen! So, usually, no, sa dami ng mga nag-dialysis, siya pa lang naman yung una. Although there's a study outside the Philippines, 0.2% to 8% na nagda-dialysis can overcome that. Mapapa, kasi sa milyon, ito lang ang percentage yung pwedeng hindi. Well, iilan ba ng mga nagbabago ng lifestyle? Iilan. Konti. Alam niyo bakit? Addicted na tayo sa sugar. Ultra-processed. Easy. Naalala ko pa yung lolo ko nun. Sa province, no? Pupunta ng bayan. Walang sasakyan yun. Naglalihang. Uwi, dala ng pagkain. Ngayon hindi. Diyan na sa tabi. Pumutok. Wala nang walk yan. So, ang lifestyle, yan yung disadvantage ng yung modernization. So, isa yan. Nawawala na yung exercise, yung walking, wala na yan. So, nagbabago rin. And hopefully, sa pag-low-carb na to, ma-address yung mga each and every one of you, yung mga health conditions. Or some reasons na ilang years na nag-handle ako mga patient, low-carb ko, nag-low-carb sila. Mas nag-improve ang health nila compared din sa dati. So, doon sa hindi pa, nag-decide pa lang kung mag-low-carb, why not try it? Lahat naman nag-try nyo na siguro. Try naman natin ito. Malay nyo, maiba. Okay? So, this was me dati. Kaya alam ko yung feeling. Pagka obese, I know the feeling. May narinig ako kanina sa set. Nasasapatos sila para mamamatay siya. Imagine kung nagsasapatos ka na. Ay no, kasi siguro naiitit yung tiyan. Napupwersa yung dibdib. Hindi pa kahinga. Okay? Naranasan ko rin yan. Okay, so eto ako noon, 93 kg, obese 2, leg GERD, gout, severe apnea. Alam mo yan yung apnea na lifestyle ko, I don't know, nandito pa ba ako? And fatty liver. Next. So bakit ako nagkaroon ng ganyang physique? Hindi na rin ako na sisipap, o yung iba, 5 up ngayon.
Nag-start ako 2019 ng low carb. Thinking ko noon, as a physician, pag maging active lang, enough na para maging healthy. So, I was into biking noon eh. Mas safe sa tuhod sa mga obese. Biking, swimming the best. Kasi hindi ako marunong lunong yun. So, bike, hindi akong bike. Mahilig ako sa mga long distance cycling. 100 km, 200 km na pinakamalayo kong na bike is 300 km sa Zambales yun. And yet, nag-lose ako ng 2 kilos, gain din ulit ako. You-lose, mag-gain. Lose, gain. Active na ako yan, ha? Sino ba nakapag-bike dito ng 300 km? O yun, okay, yun. Si paring wala, di ba? Nabike ko from Bukawi to Pangasinan, San Carlos. 205 km yun. One way. Nagawa ko na rin yun. And still, ba't ako overweight, obese? Bakit? Nung natutunan ko ang low carb, trinay ko, nagulat ako sa maging result. Siguro 6 months. From 93 to 68 kilograms. And, so umpisa, yes, naramdaman ko yung mga naramdaman ninyo. Nanlata. Para kang may bakal na habang naglalakad ng bilang ng bakal. Yung iba, hindi ko naramdaman yung palpitation. Weakness lang yung naramdaman ko rin. But after a month, nawala, and nag-i-improve na ang aking health. Ibig yung dati mabagal na takbo, bumibilis. And eventually, nag-aaral ako mag-swim, then joining triathlons na. Okay, so bakit naging ganyan? Ito yung mga kinakatakutan natin. Ito yung metabolic syndrome na sinasabi. Combination yan. So out of these 5, 3 lang dyan, meron kayo, napakataas na ng risk factor. Mataas ang risk factor na pwede kayo na stroke, heart attack, no? Current diabetes. Yan yung tinatawag na metabolic syndrome. So number 1, waistline. Sa Asian, sa mga babae, ang normal below 31.5 inches. 31.5 inches. Sa mga Asian yan. Sa mga lalaki, 35.5. Pinakamabilis, height in inches divided by 2, dapat hindi tataas yun ang resulta. So kung 5-footer ka, ilang bang inches yun? 5 foot. 60? Tama ba? 60? O 60, dapat 30 inches ang waistline. Pag above, meron na kayong sa factors. Okay? Pilitin ko, 31.5 si mga Asian women, 35.5 inches naman sa mga male Asian. And then, yung BP. Pag ang BP ninyo is above 120/80, ang normal kasi 90/60 up to 120/80. Wala po yung BP na, kasi edad ko ganito para normal lang sa akin yung BP na yun. Wala po. Walang ganyan. Please. Ang normal natin is up to 128. Kung hindi pa kayo walang maintenance, kahit 135/85, okay pa. Huwag kayong mag-worry doon. Okay? So pagka ganyan, mas mataas ang BP ninyo, baka kailangan natin magbago ng lifestyle. Pag hindi bumababa, we need medication. So unang-unang palagi ninyong tatandaan, if you have health condition, change muna ng lifestyle. Okay? Kadalasan, pag may mga patient ako, tatanungin ko, taas ng sugar, tatanungin ko sila,
First time ba ito nangyayari sa inyo na mataas ang sugar? Yes. Okay. Change lifestyle. Ito ang kakainin mo. Umiwas ka sa mga ganito. Then after 3 months, balik. Marami na ito normal. No need for medication. But if mataas pa rin siya, ibig sabihin, hindi niya kayang gawin yun. And I also understand kung hindi niyo makakaya. Yan ang tinatawag ko ng addiction. Pag addict kayo sa sugar, ang hirap hanggang. Kahit sino dyan. Pag yan crave kayo ng crave ng dapat hindi pwedeng wala ito after a meal, parang kulang ang kinain ko. Parang may something nahahanap nyo. Nagka-crave na kayo niyan. Okay? Alright, so blood pressure, sugar yung pala yung pag-usapan natin. So sugar, ang goal natin sa sugar pag meron kayong pa-check, wala pang kinakain sa morning, 100 mg per deciliter. Pag sa gabi, 2 hours after dinner, 125 mg per deciliter. Yan yung goal natin sa sugar. Pag elevated siya, so another risk factor sa metabolic syndrome. So kung may tatlo na kayo, hypertensive, mataas sa sugar, nasa waistline, high risk to have heart disease, stroke, and diabetes. And hopefully, ma-address natin na ito. So, yung dalawa, lipid profile, sa cholesterol nila. Triglycerides and HDL. So if your triglycerides is 150 mg per deciliter and above, yan yung mataas. Okay? Sa HDL naman, I think 40 and below. Which is nabababa naman yan pagka pinago niyo ang lifestyle. Okay? So etong limang to, nakukuha rin mo hindi. Correct siya. Sino yung diabetic ngayon? Hypertensive. Patay lang. Siyempre, hindi ko natatanong yung waistline. Nakikita ko na eh. Pero alam niyo nakakatawa sa waistline? Pagkat nakatalikod, healthy. Uy, mas sexy na na. Pag humarap, siksi. Uy, siksi. Ang laki ng tiyan. Yun tinatawag kong toffee. Insulin resistant yan. So, andun yung fats sa peg. Kaya pagka meron kayo yan, you need to do something. Or else, palaki yan ang palaki. Kadalasan sa mga lalaki, yan eh. Kasi sa mga babae, isang hips ang lumalaki. Hips. Okay? So, if you are going to address this, napaka-simple, no? But you don't know how. Anong advice sa atin? In moderation. Gaano ka moderate? Kung sa akin moderate to, sa inyo ba moderate din yun? Sometimes, nagkagawa ninyo ng tama. First 2 weeks, 3 weeks, after a month, 2 months, bumabalik na sa therapy. So pagdating nyo, pagbalik nyo after 3 months, bakit tumaas? Yun yung na alam bakit. Pero yun din yung na addiction sa food. Mga Pinoy, no? Very, sa food eh. Makakanin. Tapos, ang babae, may pauwi pa minsan. No? Ang problem, kung may health, okay lang sana kung wala kayong health condition. Pero kung may health condition kayo, you need to adjust. Okay? So, it's not easy. I know it's hard. Bakit? Nanggaling din ako dyan. You need to have some goal. Need a goal to achieve this.
Mawawala yan sa isa. Okay, so next, how to do. Medyo malabo, no? Ito ang food pyramid ng low carb. Madalas ang kakainin nyo, mga nabibili sa wet market. Not dry market, wet market. Mga real foods, dyan na yan. Egg, fish, chicken, pork, beef, may vegetable. Yan. So sa vegetable naman, meron tayong non-starchy and starchy vegetable. So yung mga starchy vegetable, iiwas kayo pagka diabetic kayo or meron pa kayong mga health condition. Nagpapataas din kasi ng sugar mo. So ano yung mga starchy vegetable? Ito yung mga gulay na nasa ilalim ng lupa. Okay? So yung mga nasa background niya, yung mga gulay. And then, avoiding foods high in carbohydrates. Okay? So kung makakaya niyo ito, sa tingin niyo, makakaya niyo? Sinong makakaya niyan? Kung tingin hindi kaya, kung mabigat na yung kamay. Ay, kaya. Kung may goal kayo, kakayanin. Ito yung sinabi sa akin ng isang pasyente. Gusto kong bumaling do. Kakayanin ko yan. Ano nangyari? Punuin. Yung sugar, abnormal. Not needing medication. Yung fatty liver, after 6 months, yung doktor na lang naghahanap. Siya tuwa dahil nawala. Taka yung doktor ko. Wala, saan na punta? Wala nangyari. So, nag-improve. And everything, sa lahat ng mga health condition ninyo, ma-address when you do lifestyle change. So, what you eat, 80% of being healthy is from your food. 20% exercise. Tandaan niyo, 80% food, 20% exercise. So, kailangan pa rin natin exercise. But, prioritize muna ninyo yung pagkain. Kasi kung inuna niyo yung exercise, hindi kayo magtatagal. Ang hirap. I've been there. May pamusa sa puso. Nakaktak ng pawis ko. Hirap na ako. Para akong hinigising. Sigaw ako ng sigaw. Bawat buhat, may sigaw. Imagine mo yun? Naranasan nyo na ba yun? Hindi pa. Siguro mga sedentary talaga. Okay? Sa mga sedentary and all those who want to start, no, walking lang ang uunahin nyo nila. Walking. Okay? Kung hindi pa kaya ng walking ng 30 minutes, kahit 15 minutes walking. Pero prioritize muna yung pagkain. Then after a month, exercise na tayo. Pero kung hindi kayo mapigilan, walk. Kailangan i-enjoy nyo yung exercise para tumagal kayo sa exercise. Hindi kayo tatagal dyan kung hindi nyo ni-enjoy. Okay? Ayan. Next. Ito kadalasan ang mga questions sa akin. And ito yung mga kulang talaga sa mga process. Dehydrated. Pagka nagkaroon ng batas na creatinine, pwedeng dehydrated. Nagkaroon ng protein ang ihi, pwedeng dehydrated. So you need to check first, iinom ba kayo ng tubig? Yes, no. Kaso puro kape. Puro may kulang. Salt, saltings, juice. You need to drink crystal clear fluids. Water and electrolytes. Pag puro concentrated ang naiinom ninyo, mati-dehydrate kayo, it will also damage your body.
Specifically, kidney. Okay? Kailangan din kayo tubig. So, paano i-compute? Para hindi nyo lang ako tatanungin. Tuturo ko talaga. Ito ang minimum fluid per day. Ito yung electrolytes. So, isang araw. Halimbawa, pounds, weight, divided by 2. So, yung sagot dyan, lagyan nyo ng ounces na unit. So, for example, 100 pounds. Divide mo sa 2, that's 50. Lagyan nyo ng unit na ounces, oze, i-convert mo sa liter. So, 50 ounce to liter, anong sagot? 1.5 liters. Yan ang fluid, total fluids nyo per day. Pag hindi nyo naiinom yan, nandi-dehydrate. Minimum. Okay? So, paano natin i-introduce yung electrolytes? So, if you're doing the strict low carb, naglo-low carb na po kayo, you need electrolytes. Kasi, pag uminom kayo ng water lang, iihi kayo, hindi lang water lang yan. May minerals, may electrolytes din yan. So, pwede kayong ma-dehydrate. And if you're doing the low carb, nagbawas kayo ng mga carbohydrates, mga sugar, mga processed food, tinanggal nyo, your kidney will excrete more salt. Where salt is, water will follow. So, lalabas din ng water, madi-dehydrate kayo. Kabalik ka rin yan ng high carbs. Pag high carbs, your kidney will absorb more salt. Kaya ang advice sa inyo ng mga doctors, low salt. Kasi alam na nag-high carbs kayo. Alam na nagtitinang kayo. Alam na nagkakani. Alam na may sugar kayong tinitin. So your kidney will absorb more salt, less salt naman. Pero pagka low carb, you need salt. Kaya kadalasan, no? Advice sa atin, low salt pa rin. Pero pag nakita niyo yung sa mga may kidney problem, pansin niyo yung sodium niyo, at pagsak. Kulang kayo sas. Okay? Makikita niyo sa laboratory, pag may mababa, sodium mababa, kulang na po may sas. You need salt. Okay? So, kalahati ng 1.5 liters electrolytes. Kalahati, plain water. Yun na. Sino hindi nakaintindi? Siyempre, sasabihin. So, yan yung fluids nyo. And hopefully, share nyo at matuto sila how to compute your fluids. Hindi na po siya yung... Ang hirap kasi yung pag sinabing, kailangan 4 liters, 5 liters. Alam niyo ba madi-dehydrate kayo sa sobrang daming tubig? Meron tayong tinatawag na water intoxication. Nalulunod sa tubig. They can cause dehydration also. So, kailangan, ano lang tayo? Computer. Okay? Next. Ito naman sa mga paguhan or yung magsisimula pa lang na mag-low carb. Sa mga naglo-low carb, alam na nila ito. Tama? Focus on protein and healthy fats. Pagkatapos na ako, wala pang question. O mamaya. Mamaya. Okay. Ito ang building blocks ng inyong katawan. Alam niyo, pag prioritize nyo ang protein, ang bilis kumaling ng mga sugat niyo. Lalo pag may surgery. Naranasan ko yan. Na-injured na ako. Operation, fracture. So may bakal. Sabi sa akin, hindi na ako makakalaro ng full Ironman. Siyempre, may swim ko na 3.8, may 180 km bike, may 42 km run to. So sinabihan ako, hindi ko na malalaro. Okay? So, impressed ako na. Pero that time, naglo-low carb na ako. So, PT, rehab, kala ko nga talagang hindi ko magagamit yung kamay ko. Then after a month of rehab, sabi ko, swing muna ako, coach. So, swing, sabi sa akin, ganun pa rin sa swimming ko.
So, nung nasa swimming pool ako, wala namang sakit. Lumakoy ako. Naka 3 kilometer akong training. Doon ko nasabi, malalaro ko yung full Ironman. 1 month na lang race na eh. 10 buwan na. So, nalaro ko siya. Natapos ko, and sa tuwa ko, ayan, nandito, at na-conquer ko ang full Ironman business. So, avoid processed or ultra-processed foods. Ako number 1 na yun. Doon sa mga may kidney problem, ang number 1 ko, lutong bahay. Bawal na kayong lumain sa mga luto galing sa labis. Basta may kidney problem, yan yung number 1 rule ko. Kung hindi nyo magagawa, ayun, pagkasya natin na mag-improve ba ng inyong kidney. Okay, number 1 rule yan. Bakit? Sa mga processed food, ang daming mga nakatagong damaging sa kidney, not only the kidney, kahit puso ninyo. Meron ako sa 12 years old, male, active siya kasi na taekwondo. Nakaramdam ng discomfort. Napansin ng coach niya sa taekwondo. Sa lahat ng tinuturuan niya, siya lang yung hinihingal. Okay? So, pa-consult, regular yung ECG, may shortness of breath. Nung nagpa-check up sa akin, second opinion ako, pinakinggan ko lang muna yung puso, and low and behold, irregular. Dapat ang regular. Siya, irregular. Higil. Iba-iba. Ano to? So, iisipin ko, i-refer ko na ba ito sa cardiac? Tinanong ko muna ang kanyang lifestyle. Opo. Junk foods, processed food, ice cream, sugary bread. Yan ang kanyang favorite. Sabi ko sa parents, sa mother, sige po, baguhin natin ang kinakain, bawal ang puya, listen natin mga kinakain, healthy foods. Iluluto nyo ngayon yung mga pagkain. Then after 3 months, repeat ECG. Dati may irregularity ECG. Nung nag-repeat, sabi ko, huwag mo muna bumusan. Papakinggan mo muna yung puso. Kasi dapat, before looking at the paper, kailangan physical, titignan mo muna. Tandaan ninyo, hindi ako gumagamot ng papel. Papel lang yan. Kailangan makita ko sa pasyente yung abnormality. Pinakinggan ko ngayon. Sa tuwa ko, naku mami, ito yung love na love kong tipo ng puso. Regular. Kaya sabi ko sa mami, kahit hindi ko patitingnan yung ECG na yan, normal yan. And yes, yung binuksan ko, ECG, normal. I-refer ko pa ba sa cardiac? Hindi. Binago lang yung kinakain. Yung abnormality, naku. Oh, sino yung sumasaling mga tuhod nyo dyan? Ito pa. Oo. Sasama na na-place. Naku. Number 1 muna titingnan ninyo, yung weight. Nung tumaas si mother, hindi naman obese, nakita ko. So, yun ang nakupo. Kadalasan sa mga obese, sasakit talaga yan. Kaya nga pag may patient ako, overweight ng 50 kilogram, sabi ko, alam nyo, superwoman kayo. Alam nyo bakit? Imagine mo, naglalakad kayo, isang kaban, buhok-buhok mo. Kayo ba kaya na magbuhat ng isang kaban? Naglalakad kayo. Overweight, 50 kilos, 1 kaban. Ako nakapagbuhat na ako ng 1 kaban kasi titinda ng nanay ko eh.
sako-sakong bigas, eh, may bibili. Saan ka ba? Hindi ikaw bumuma. Bigat. Isang cause din yun ng mga waist na painful, masakit ng mga waist, masakit ng tuhod, ankle, kaya kadalasan ang hirap maglakad. Palagi injured. So, if you're not going to change what you eat now, palala lang yan ang palala. And ang mangyayari dyan, medication, or mag-i-inject hyaluronic acid, mag-i-inject ng mga fluids, mga synthetic. Kaya nga, sinisimulan ko muna sa natural way. Malay nyo, narinig ko nga magkano yung i-inject. 60. Ang mahal. Paano na kung wala akong ganung budget? Di ba? Eh kung nagbago kayo ng lifestyle, gastos, is yung pagkain naman yun. Di ba?